Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, lungga ng mga big boss ng illegal na Pogo Hub sinalakay ng mga otoridad sa Pampanga. 6.35 trillion pesos budget sa 2025 isinusulong ng palasyo. Dalawang Philippine Eagles pinakawalan sa kabundukan ng Leyte. Presyo ng produktong petrolyo tataas sa pangatlong linggo. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ni-raid ng mga otoridad ang ilang villa sa isang resort sa Clark, Pampanga na pinaniniwala ang tinitirahan umano ng mga big boss ng iligal na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga otoridad nitong Huwebes ng gabi June 27 ang 5 inuupahang bahay ng mga namumuno umano sa Zun Yuan Technology, Lucky South 99 at umano'y business partners ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Hindi naman naabutan ng mga otoridad ang talagang pakay nilang si Wang Ziyang na namumuno sa iligal na Pogo Hub sa Bamban. Subalit, 19 na dayuhan at 2 Pinoy ang naabutan sa mga villa na isinailalim agad sa welfare check at proper investigation. Nasamsam din ng mga otoridad ang ilang dokumento at ilang armas na pagmamay-ari ng mga ito. Tinatayang nasa 6.35 trillion pesos ang panukalang national budget para sa 2025. Ayon kay Budget Secretary at DBCC Chair Amena Pangandaman, mas mataas ito ng 10.1% kung ikukumpara sa 5.76 trillion pesos na budget ngayong taon. Dagdag ni Pangandaman, kanilang isusumite sa Kongreso ang panukalang budget sa July 29, isang linggo makalipas ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ng kalihim, layunin umano ng 2025 national budget na mapabuti ang kakayahan ng pamilyang Pilipino at palakasin ang sektor ng produksyon para sa mga karagdagang trabaho. Pinakawalan sa kabundukan ng Leyte ngayong araw ang 2 Philippine Eagles na sina Carlito at Uswag upang bigyang daan ang muling pagbabalik ng raptor species sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na isang pares ng Philippine Eagles ang pinakawalan sa labas ng Mindanao at dinala sa Visayas bilang bahagi ng translocation program ng Philippine Eagle Foundation o PEF. Ang pagpapakawala sa 2 agila ay reintroduction ng species ng Pithecopaga jefferyi sa Anonang Lobi Mountain Range matapos mawala sa sightings ng raptors makaraang tamaan ng Super Typhoon Yolanda ang isla noong 2013. Parehong kinabitan ng lightweight GPS trackers ang mga likod ni Carlito at Uswag. Ayon kay Jason Ibanez, director ng PEF, babalik ang mga agila sa kanilang dating tahanan at inaasahan na makakapagsimula ito ng self-sustaining population sa susunod na 5 buwan. Muling aaray ang mga motorista dahil sa pagbabadyang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong sunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director 3rd Rodela Romero, magtataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa base sa development sa international oil trading. Inaasahang tataas ng 0.50 pesos hanggang 0.80 pesos ang presyo ng gasolina. Sa diesel naman, maaaring umabot ang price hike sa 0.30 pesos hanggang 0.60 pesos. Samantala, nasa 0.20 pesos hanggang 0.40 pesos ang itataas ng kerosene. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.